isang sulok ng Maynila. Sa isang inuupahang kwarto na ang kisame ay may mga butas at dingding ay manipis na plywood lang, nakaupo si Celia habang pinapasuso ang kanyang anak na si Miko. Sa edad niyang 25, hindi pa siya ganap na lisensyadong nurse. Estudyante pa lamang siya sa huling taon ng nursing at kasalukuyang nag-OJT sa isang pampublikong ospital. Pero sa mga mata ng anak niyang may cerebral palsy, siya ang pinakamagaling na nurse sa mundo. "Nanay, masakit po ang tiyan ko," garalgal na bulong ni Miko habang nakakapit sa braso niya. "Sige anak, sandali lang ha. Maghahanda si nanay ng mainit na tubig." Sabay halik sa noo ng bata. Araw-araw ay ganito ang mundo ni Celia. Gigising ng alas 5 para maghanda ng pagkain. Ilalakad si Miko sa kapitbahay na si Aling Deli para bantayan habang siya'y nasa OJT. Tapos ay diretsyo na sa fast food restaurant kung saan siya crew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Kadalasan ay hindi na siya natutulog ng maayos. Pero hindi niya ito iniinda. Ang kaligtasan ni Miko ang una sa lahat. Wala siyang pamilyang masandalan. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw sa isang aksidente sa probinsya. At ang lalaking ama ni Miko ay hindi na kailanman nagparamdam simula nang malamang buntis siya. Walang sustento, walang suporta. Tanging ang pangarap niyang maging isang lisensyadong nurse ang kinakapitan niya. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa anak. Isang araw sa ospital habang nagsasagawa ng routine rounds ang mga student nurses, itinoka siya sa ICU kung saan matatagpuan ang isang kilalang pasyente, si Doña Regina San Diego. Sa tabi ng kama ng matanda ay laging may preskong bulaklak na mamahalin at paminsan-minsan ay makikita ang isang lalaking matikas ang tindig. Tahimik, bihis na bihis, ngunit laging malungkot ang mga mata. Yan si Don Emilio San Diego, bulong ng isa sa mga kapwa nurse ni Celia. Milyonaryo yan. Asawa ng comatose patient na yan. Dati raw siyang abogado, pero ngayon, puro negosyo ang hawak. Ayaw mong makasagasa dyan. Tahimik lamang si Celia. Hindi siya sanay manghusga ng tao batay sa itsura o yaman. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin, laging present si Don Emilio, laging dala ang parehong bulaklak, laging nakatitig lang sa asawa, pero ni minsan ay hindi humawak o kinausap ito. Isang gabi, matapos ang shift niya sa ospital, binilisan ni Celia ang pag-uwi dahil wala siyang nabiling gatas para kay Miko. Sa labas ng ospital ay inabot na siya ng ulan at ang lumang payong niya ay tuluyan nang bumigay sa hangin. Dito niya muling nakita si Don Emilio, nakasilong sa isang van habang nakatingin lang sa malayo. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya na huminto at umiyak sa gilid ng daan. Ngunit tuluyan nang bumigay ang damdamin niya. Pero bakit ganun? Ginagalingan ko naman. Ginagalingan ko para sa anak ko, pero bakit parang kulang pa rin? Bulong niya sa sarili, nanginginig habang hawak ang sirang payong. May marahang yapak na lumapit sa kanya. Pag-angat ng mukha niya, si Don Emilio. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hiya ba? Takot? O pagtataka? "Wala ka na bang masisilungan?" tanong ng lalaki. "Nasanay na po ako sa ulan," sagot ni Celia habang pilit tumatayo. Tahimik lang si Emilio. Inabot nito ang isang sobre na may lamang pera. "Para sa anak mo, hindi kailangan ng kapalit, pero bayaran mo yan sa sarili mong paraan, magtagumpay ka." Hindi na siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang mas matimbang. Ang hiyaba na may lalaking nakakita sa paghihirap niya o ang pasasalamat sa isang estranghero. Kinabukasan, inasikaso niya agad ang gamot ni Miko. Naisip niyang ibalik ang pera, pero hindi niya alam kung paano makontak ang lalaki. Sa ospital, muli niyang nakita si Emilio, nakaupo sa gilid ng kama ng asawa. Nakatitig lang sa monitor na nagpapakita lang tibok ng puso ni Regina. "Salamat po sa tulong," sabay yuko ni Celia matapos ang rounds. Tumingin si Emilio saglit at tumango lang. "Alagaan mo ang sarili mo. Mas mahirap yan kaysa sa pag-aalaga ng pasyente." Mula noon, tumatak sa isip ni Celia ang bawat salitang iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero tila pa kahit sa panahong wala siyang mahawakan kundi pangarap at determinasyon, may isang estrangherong nagsabing sapat siya. Habang nakaupo siya sa kanti ng ospital, kinagabihan, tiningnan niya ang lumang cellphone at isang larawan ni Miko. Nakangiti ito habang mesa duyan, kahit pa nakakabit ang maliit na oxygen tube.
Para sa iyo to, anak. Kahit ilang luha pa, kahit ilang ulan pa ang sumalubong. At sa araw na iyon, bagamat ang tiyan niya ay walang laman at ang katawan ay pagod, ramdam ni Celia na may maliit na apoy sa puso niya na muling nabuhay. At hindi iyon pera ang dahilan. Ito ay dahil sa maliit na tinig na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Sa loob ng isang linggo, araw-araw ay nadadatna ni Celia si Emilio San Diego sa silid ng ICU. Hindi ito palakibo, pero palaging naroon. Palaging nasa parehong upuan sa kaliwa ng kama at laging dala ang puting mga lili, bulaklak na ayon sa mga chismis ng mga taga-ospital ay paborito ng kanyang asawa, si Doña Regina. Habang pinapalitan ni Celia ang linya ng dextrose ni Regina, lihim siyang sumusulyap sa mukha ng lalaki. Hindi ito tipikal na milyonaryo na nakapormal sa mamahaling suit at relos. Madalas ay nakaitim lang ito na polo o long sleeves, walang halong alahas, at kung mumitiman ay bihira. Ang buong presensya ni Emilio ay parang isang librong hindi mo mabasa, misteryoso, tahimik at puno ng tanong. Napapansin ko po, araw-araw ninyong dinadalaw si Ma'am Regina. Isang araw ay lakas loob na bungad ni Celia habang nililinis ang sugat sa binti ng pasyente. Oo, maikling sagot ng lalaki, hindi man lang lumingon. Tahimik, walang sumunod na salita. Ngunit sa halip na mainis, lalo siyang na-curious. Anong klaseng pagmamahalan ang meron sa dalawang taong ito? Bakit tila napakalamig ng presensya ni Emilio sa harap ng asawa niyang comatose? Sa sumunod na mga araw, tila mas lumalalim ang tahimik na pagkakaunawaan ni Celia at Emilio. Hindi sila madalas mag-usap, pero tila nakabuo ng maikling ritual. Siya ang nag-aalaga, siya ang nagbabantay. Pareho silang tahimik, pero nagkakaintindihan. Isang gabi matapos ang kanyang OJT, dumiretso si Celia sa rooftop ng ospital para huminga ng sariwang hangin. Isang masamang balita kasi ang sumalubong sa kanya. Mataas ang creatinine ni Miko at nangangailangan ito ng mas agresibong gamutan. Ibig sabihin, dagdag na gastos, dagdag na gabi ng pagtitiis. Hindi niya napansing may tao na palang nauna roon. Akala ko ako lang ang mahilig sa katahimikan ng rooftop na to, sabi ng pamilyar na boses mula sa likuran. Si Emilio, nakasandal sa pader, hawak ang isang tasa ng kape. Pasensya na po sir, uuwi na rin ako, sagot ni Celia habang nag-aayos ng bag. Manatili ka, hindi mo ako iniistorbo. Tahimik muli. Ilang minuto lang na puno ng malamig na hangin at ilaw na glumsod ang pagitan nila. May anak ka, hindi ba? Tanong ni Emilio habang nakatingin sa malayo. Napalingon si Celia, nagulat. Opo, paano ninyo nalaman? Sinabi ng janitor, yung matanda, Mang Remigio. Kaibigan ko yan dati pa. Tumango si Celia. Si Miko po, may cerebral palsy, pero matalino po siya. Mas matalino pa nga sa akin minsan. Magaling kang ina. Mahina pero buo ang boses ni Emilio. Hindi ko alam kung kaya ko mag-alaga ng anak kung ako ang nasa kalagayan mo. Sa puntong iyon napatingin si Celia sa lalaki ngayon ay ilan na bukas ng maliit na pinto ng damdamin. May lungkot sa tono nito na hindi niya mabasa, hindi niya mahawakan. Bakit po kayo lading may dalang bulaklak? Tanong niya sa wakas. Matagal bago sumagot si Emilio. Kasi noong huling away namin ni Regina, sinabi niyang hindi ko na siya kilala, na hindi ko na siya minamahal. At ang huli niyang sinabi bago siya na aksidente ay kahit isang bulaklak. Hindi mo man lang maibigay sa akin. Napayuko si Celia. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Baka po, hindi na huli ang lahat para ipakita yun. Mahinang sagot niya. Ngunit ngumiti si Emilio. Mapait. Minsan huli na talaga. Kinabukasan, tumambad kay Celia ang tawag mula sa school coordinator. Inalok siya ng scholarship, isang full coverage para sa huling taon niya sa kolehiyo. Hindi siya makapaniwala. Agad siyang nagtungo sa faculty office. May isang anonymous donor na gustong ikaw ang mabigyan ng scholarship, paliwanag ng dean. Walang ibang kondisyon kundi tapusin mo ng buong puso ang kurso mo. Alam ni Celia kung sino iyon. Kinagabihan, bumalik siya sa ICU at nadatnan si Emilio na muling nakaupo sa tabi ng asawa. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Salamat po, kahit hindi ninyo sinabi,
alam ko pong kayo yon. Tumingin sa kanya si Emilio, walang emosyon. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang kailangan ko lang ay mag-agumpay ka para sa anak mo. Ngunit kahit na malamig ang kanyang tinig, dama ni Celia na ang bawat salitang binitiwan ng lalaki ay may pinanggagalingang sugat. Parang may matagal na tinatagong lihim na unti-unting sumusulpot. At sa di niya maipaliwanag na paraan, parang may koneksyon sila. Isang payak ngunit matatag na tali sa pagitan ng dalawang taong parehong pagod na sa mundo pero patuloy na lumalaban. Sa labas ng ospital, habang binabaybay niya ang madilim na kalsada pauwi, pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Salamat Panginoon, bulong niya. Salamat sa mga taong dumarating kahit sa panahong hindi ko sila hinihingi. Hindi pa niya alam, pero ang taong tahimik at tila ba walang damdamin na si Emilio San Diego ay may bit-bit na kwento. Isang kwento na kalaunan ay babago sa takbo ng kanyang buhay. Sa paraang ni sa pinakamalalim na bahagi ng imahinasyon niya ay hindi niya kayang itaya. Habang unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Celia sa ospital, salamat sa misteryosong scholarship mula kay Emilio, ay tila naman papaliit ang kanyang mundo sa labas nito. Ang kinikita niya mula sa part-time na trabaho sa fast food ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pagkain nila ni Miko. Ngunit isang umaga, habang isinasakay niya ang anak sa kanyang lumang wheelchair, napansin niyang bumigay ang isang gulong nito at tumumba si Miko sa kalsada. "Miko!" sigaw ni Celia habang agaran siyang lumuhod at niyakap ang anak. "Anak, nasaktan ka ba? Sabihin mo kay nanay." Umiyak si Miko at niyakap ang ina. Hindi man siya makapagsalita ng maayos, dama ni Celia ang kirot at takot sa mga mata ng kanyang anak. Nang maramdaman niyang walang bali sa mga buto nito, agad siyang nagpasya. Kailangan na talagang palitan ang wheelchair at hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Ilang araw ang lumipas. Bawat libreng oras niya ay ginugugol niya sa paghahanap ng murang wheelchair. Sa mga charity groups, sa online selling platforms, at maging sa mga junk shop. Ngunit kahit ang mga second-hand ay hiniabot ng kanyang budget. Labis ang pag-aalala niya tuwing iniiwan si Miko, lalo na at kailangan niyang doblehin ang shift para makaipon. Bilang nurse on duty sa gabi, lalong lumaki ang responsibilidad ni Celia nang italaga siyang pansamantalang private nurse ni Doña Regina. Ayon sa head nurse, nagustuhan daw ng pamilya San Diego ang kasipagan at dedikasyon niya. Ngunit ang totoo, alam niyang si Emilio ang may desisyon dito. At sa isang banda, alam niyang bahagi ito ng pagtulong, kahit hindi tahasang sinasabi. "Bakit ako?" tanong ni Celia isang gabi habang inaayos ang unan ni Regina. "Maraming mas may karanasan kaysa sa akin. Dahil ikaw lang ang hindi nagkunwaring alam mo ang lahat." Maikling sagot ni Emilio na nooy nasa loob ng silid. "At dahil ang totoo, ikaw lang ang nakatingin sa asawa ko ng may malasakit, hindi takot." Bagamat hindi niya masyadong inintindi ang sagot, iniukit ni Celia ito sa isipan. Hindi na siya humingi pa ng dagdag na paliwanag. Ngunit hindi lahat ay masaya sa sunod-sunod na pagkakatok ng swerte kay Celia. Isang gabi, sa faculty room ng eskwelahan, pinatawag siya ng coordinator. "Celia, may problema tayo," bungad ng coordinator habang binubuklat ang folder. "May reklamo laban sa'yo. May nagsabing kinopya mo raw ang case analysis niya sa final practicum paper." Natigilan siya. "Hindi po totoo yan. Lahat ng sinulat ko, ako po mismo ang gumawa." Ang problema, patuloy ng coordinator, ang nagreklamo ay anak ng isang board member ng eskwelahan. "Kailangan naming imbestigahan ito. Habang ongoing ang investigasyon, maaring ma-freeze muna ang scholarship mo." Parang binuhusan ng malamig na tubig, si Celia. Hindi siya makapaniwala sa dinami-dami ng pagsubok. Bakit ngayon pa? Sa ospital, habang pinipilit niyang maging kalmado, tinanong siya ni Mang Remigio, ang matandang janitor, na halos lolo na ang turing niya. "Bakit parang wala ka sa sarili, iha?" "Na-freeze po yung scholarship ko. Inakusahan po akong mandaraya." "Hindi mo yan gawain, kilala kita. Pero alam mo, ganyan talaga sa buhay. Mas sumisikat ka, mas maraming magsasabing hindi mo yan deserve." Tahimik siyang napangitik. May punto si Mang Remigio. Ngunit kahit na masakit, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili.
Sa gitna ng kaguluhan sa eskwelahan, mas tumindi ang pressure sa trabaho. Isang araw ay biglang nawala sa roster ang pangalan niya bilang regular nurse sa general ward. Napalitan siya ng bagong graduate na anak ng kilalang doktor. Pasensya ka na, Celia, paliwanag ng head nurse. Direct order ito ng admin, hindi ko na makontra. Pinilit niyang magpatuloy. Kaya't nang inalok siya ni Emilio na manatili bilang private nurse ni Regina kapalit ng bagong assistant scholarship. Bagamat may alinlangan, ay napilitan siyang pumayag. Hindi po ba ito conflict of interest? Tanong niya kay Emilio isang gabi habang inaasikaso ang gamot ni Regina. Tulungan lang ito, hindi kita binibili. Malamig ngunit malinaw na sagot ng lalaki. Salamat po, pero gusto ko pong linawin na kahit tumatanggap ako ng tulong, hindi ibig sabihin ay utang na loob ko na ang buong pagkatao ko. Hindi mo kailangang sabihin yan. Nakikita kong sino ka. Sa mga sumunod na linggo, tinanggap ni Celia ang bagong setup. Hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ni Miko. Lalo niyang pinagbuti ang trabaho. Mas maingat, mas matiyaga, at mas maunawain sa kabila ng pasyenteng halos hindi na gumagalaw o nagsasalita. Ngunit sa bawat iniksyon, bawat palit ng linya ng dextrose at bawat pakikipag-usap kay Emilio, may nabubuong panibagong pakiramdam sa kanyang puso. Hindi pa malinaw, ngunit ramdam niyang may namumuong koneksyon. Hindi ito pagmamahal, hindi pa, pero may isang uri ng pag-unawa na mas malalim pa sa karaniwan. Isang gabi, habang binabantayan si Regina, napatingin siya sa anak niyang natutulog sa gilid ng ospital bed sa pediatric wing. Nakipakiusap kasi siyang doon muna matulog si Miko habang wala siyang kasama. Mula sa malayo, nakita niyang si Emilio ang nag-abot ng kumot sa bata. Inilatag ito sa balikat ni Miko, saka tahimik na umalis, walang salita, walang pasikat. Pero doon niya napatunayan na ang pagtulong ay hindi laging tungkol sa yaman. Minsan, ito ay tahimik na pagkalinga na walang hinihinging kapalit. Sa kabila ng paghihigpit ng mundo, natutunan ni Celia na may mga puwang din itong binubuksan. At ang bawat puwang ay pwedeng maging pintuan, hindi sa paraiso, kundi sa isang panibagong pag-asa. Simula nang italaga si Celia bilang private nurse ni Doña Regina, tila naging makinarya ang kanyang araw-araw, umaga hanggang hating gabi. Siya ang nagsasagawa ng routine care ng pasyente. Pag-check ng vital signs, pagpapalit ng linen, paglilinis ng sugat at regular na pag-record ng mga pagbabago sa kondisyon ng matanda. Ngunit sa tagal ng pananatili niya sa silid na iyon, unti-unti niyang naramdaman na may kakaiba. Isang gabi, habang inaayos niya ang catheter ni Doña Regina, napansin niyang may ilang pilat sa balikat at likuran ng pasyente na hindi na itala sa medical history. Hindi ito mga marka ng karaniwang karamdaman o operasyon. Ang ilan ay tila paso at ang iba'y bakas ng luma ng sugat. Head nurse, may record po ba tayo kung bakit may mga lumang sugat si Ma'am Regina sa likod at balikat? Tanong niya nang makasalubong ang isa sa mga mas nakatatandang staff. Wala akong alam dyan, iha. Confidential ang lahat ng detalye niya. Mas mabuting wag mong panghimasukan ang hindi mo saklaw. Mabilis na sagot ng head nurse habang iniiwasan ang tingin ni Celia. Hindi siya nakontento. Bilang nurse, tungkulin niyang bantayan ang lahat ng senyales sa pasyente. Ngunit bilang tao, may ibang bahagi sa kanya na nagtutulak na intindihin ang kabuuang istorya ng matandang babae. Bakit tila may lungkot sa paligid ng kwarto ni Regina? Bakit kahit si Emilio na tila inaalagaan pa rin ng asawa ay hindi lumalapit dito? Makalipas ang ilang araw, habang inaayos niya ang lumang aparador sa silid ni Regina, may nahulog na maliit na notebook sa likod ng drawer. Pinulot niya ito at nang makita ang pahina, natuklasan niyang ito ay isang personal diary. Sa paggalang, hindi sana niya bubuksan, ngunit nakita niya ang mga salitang nakasulat sa ibabaw ng pahina. Kung mamatay man ako, habang ako'y tulog, sana'y may makabasa ng mga pahinang ito. Sana'y malaman nilang hindi lahat ng may ngiti ay masaya. Napakagatlabi si Celia habang isa-isang binubuklat ang mga pahina. Isa itong journal ng mga huling taon ni Doña Regina bago siya nakomatos. Marami roon ay kwento ng pangungulila ng pagkadismaya sa anak na si Andrea.
At higit sa lahat, ang mga mapait na salita tungkol kay Emilio. Hindi ko na alam kung mahal ko pa siya o galit na lang ang natitira. Emilio ay mabait sa mata ng iba, pero sa loob ng bahay, tahimik niyang pinaparamdam sa akin, wala akong halaga. Minsan, sana may mangyari sa akin para lang natigil na itong paulit-ulit na sakit. Napahawak sa dibdib si Celia. Hindi niya alam kung anong mas nakakabigla. Ang nalaman niyang tila may problema sa loob ng pagsasama ni na Emilio at Regina o ang posibilidad na may mas malaling pang sugat ang dahilan ng katahimikan ng lalaki. Nagpasya siyang kausapin ang isa sa pinakamatagal ng tauhan sa ospital, si Mang Remigio. Matanda na ito at madalas na lamwalis ng koridor, pero alam niyang matalas pa rin ang memorya nito. Mang Remigio, kilala niyo po ba talaga ang mga San Diego? Tanong niya habang nag-aalok ng kapeng tinitimpla. Tahimik lang ang matanda. Nagkunwaring hindi niya narinig. Alam ko pong marami kayong nasaksihan. Gusto ko lang pong malaman kung may dapat ba akong ikabahala. Lalo na't ako na ang palagi sa tabi ni Ma'am Regina. Sa huli, nagsalita rin si Mang Remigio habang nakatitig sa tasa ng kape. Iha, noon pa man alam ng iilan sa amin na hindi masaya ang loob ng bahay ng San Diego. Si Doña Regina, mahigpit. Si Don Emilio, tahimik pero palaban. Pareho silang sugatan sa damdamin. Nagulat si Celia. Sugatan? Akala ko po. Hindi lahat ng malungkot ay kawawa. At hindi lahat ng tahimik ay inosente. Putol ng matanda. Lalong nadagdagan ang tanong sa isipan ni Celia. Ngunit sa halip na iwasan ang katotohanan, mas pinili niyang harapin ito. Alam niyang hindi siya makakatulog ng payapa kung hindi siya makakakuha ng linaw. Sa mga sumunod na gabi, naging mas mapagmasid siya. Kapag wala si Emilio sa silid, palihim niyang binubuksan ang diary ni Regina. Nandoon ang detalye ng mga araw na tila nawawala sa history ng pamilya. Ang madalas na away ang selos ni Regina sa mga babaeng kasamahan ni Emilio at ang madalas na pag-aaway ukol sa anak nilan si Andrea na pinalaking sobrang protektado. Sa huling bahagi ng journal, may isang pahinang punong-puno ng blankong espasyo maliban sa isang linya. Sana isang araw may magpatawad, hindi lang sa akin, kundi sa sarili rin nila. Hindi na nakausap ni Celia si Emilio tungkol dito. Hindi pa niya alam kung paano o kailan. Ngunit nagbago na ang pananaw niya sa katahimikan ng lalaki. Hindi na ito isang malamig na bato, kundi isa na palang makapal na pader ng damdamin, matagal nang kinukubli. Hindi naglaon, habang inaalagaan niya si Doña Regina, mas naging maingat si Celia sa bawat galaw. Hindi lang dahil pasyente ito, kundi dahil alam niyang sa pagitan ng kanyang mga kamay ay ang isang babaeng minsang naging malupit, ngunit ngayoy isang katawang tahimik na humihingi ng kapatawaran. At sa bawat gabing binabasa niya ang diary sa dilim, pakiramdam niya'y hindi lang ang matandang babae ang ginagamot niya, kundi pati ang buong istorya ng isang pamilyang nabuhay sa labas ng liwanag. At ngayon ay dahan-dahang lumalabas ang anino. Papalapit na ang quarterly foundation event ng ospital, isang engrandeng pagtitipon kung saan ipinaparada ang mga tagumpay, proyekto, at mga kontribusyon ng mga kilalang donor at patron. Bilang isa sa mga nurse na assigned sa VIP ward, kabilang si Celia sa mga staff na kailangang dumalo at tumulong sa event. Hindi niya inaasahan na makafatanggap siya ng personal na imbitasyon mula mismo kay Emilio San Diego. Miss Celia de la Cruz, your presence is requested by Mr. Emilio San Diego at the San Diego Medical Foundation Gala as a special guest. Nakasulat sa liham na ibinigay sa kanya ng HR. Hindi siya makapaniwala. Hindi dahil iniimbitahan siya, kundi dahil inilagay siya sa listahan bilang guest at hindi staff. Hindi niya alam kung ikatutuwa ba niya ito o ikakabahala. Pero sa loob ng puso niya, alam niyang isa itong hakbang na kailangang harapin. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Suot ang lumang simpleng itim na bestidang hiniram niya sa kapitbahay at ang sapatos na ilang taon na niyang hindi nagagamit. Pumasok siya sa malawak na ballroom ng San Diego Grand Hotel. Kumislap ang mga mata ng mga panauhin sa ginintuang ilaw ng mga chandeliers at napuno ng malalalim na halakhak at malalamig na tinginan ang paligid. Agad siyang pinansin ng ibang nurse na naka-duty sa event.
Siya yung nurse ni Doña Regina, di ba? Bulong ng isa. Bakit nandito siya sa listahan ng VIP? Sa suot niyang yan? Sabat ng isa pa. Pinili ni Celia na huwag pansinin ang mga bulong. Huminga siya ng malalim at tumungo sa dulong bahagi ng ballroom kung saan may ilang upuang walang laman. Subalit bago siya makaupo, narinig niya ang isang tinig na mapanuri. Akala ko hindi sila nagpapapasok ng crew sa event na ito. Paglingon niya, bumunad sa kanya ang isang babaeng halos kasing edad niya, maputi, matangkad at bihis na bihis. Si Andrea San Diego, ang nag-iisang anak ni na Emilio at Regina. Hindi po ako crew, bisita ako, sagot ni Celia, mahinahong ngunit matatag ang tono. Bisita? Ikaw? Taga-ospital ka, di ba? Hindi ba't ikaw yung nurse na pinaghihinalaang ng gamit ng pasyente para makakuha ng scholarship? Nanigas ang katawan ni Celia. Lahat ng pilit niyang iniwasang chismis ay ngayoy muling umalingaw-ngaw sa harap niya. Ngayon sa mismong anak ng lalaking natututo na sana siyang irespeto. Bago pa man siya makasagot, biglang sumulpot si Emilio. Andrea, matigas ang tinig ng ama. Celia is my guest. Hindi mo siya kayang igalang, mabuting lumayo ka na muna. Hindi makapaniwala si Andrea. You're defending her now? She's just a nurse, Dad. Just a nurse. She's more than what you think. Sagot ni Emilio, sabay lingon kay Celia. Let's go. You shouldn't be standing here. Tahimik na sumunod si Celia. Hindi alam kung matutuwa ba siya sa pagdepensa ni Emilio o manginginig sa pagkapahiya. Dinala siya nito sa isang mas tahimik na bahagi ng venue. Malapit sa miniature fountain sa garden side. Pasensya ka na sa anak ko, bulong ni Emilio. She's not used to being challenged, lalo na ng mga taong hindi niya ka-level. Hindi na sumagot si Celia. Tinitigan lang niya si Emilio, hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang ama na halatang may kinikimkim na lungkot. Naiintindihan ko po. Pero sana po, wag ninyong hayaang mawala ang respeto nyo sa sarili nyo para lang sa kapayapaan. Sagot ni Celia. Napaniti si Emilio. Tila mga yun lang may nagsabi sa kanya ng ganoong bagay. Hindi ka talaga karaniwang babae. Matapos ang gabing iyon, habang pauwi si Celia, pilit niyang iniunawa ang mga nangyari. Sa kabila ng hiya, galit at pagdududa, may maliit na bahagi sa kanya ang tila natutuwang pinili siyang pagtanggol ni Emilio. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng malunod sa emosyon. Dahil ang mundo nila ay magkaiba. At ang damdamin ay hindi pwedeng bumuo ng tulay kung ang mga paa nila ay nasa magkaibang bangin. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling binanggit ni Celia kay Emilio ang insidente. Tuloy ang trabaho at lalong naging dedikado si Celia sa pangangalaga kay Regina. Ngunit habang lalong tumatagal ang pagstay niya sa loob ng bahay ng San Diego, lalo niyang napapansin ang distansya ng bawat miyembro ng pamilya. Si Andrea ay bihirang umuwi. Si Emilio ay laging abala, laging may kausap sa telepono, laging may problema sa negosyo. At si Doña Regina, bagamat comatose, ay tila tahimik na saksi sa isang pamilyang matagal ng wasak. Isang gabi, pauwi na si Celia nang biglang humabol si Emilio sa labas ng bahay. Celia, sandali. Lumingon siya, tila may kaba. Opo, ayokong matapos ang lahat ng ito na hindi mo alam ang totoo, bungad ni Emilio. Totoo po, tungkol sa amin, sa akin, kay Regina. Tahimik si Celia, hindi siya gumalaw, hindi madali ang buhay na iniwan niya. At hindi rin totoo lahat ng akala ng iba. Pero darating ang panahon, kailangan mong malaman ang lahat. At pagdating ng araw na yon, sana hindi ka matakot. Tumango si Celia, bagamat hindi pa niya alam ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit sa puso niya, nagsimula ng tumubo ang hinala. Sa likod ng mga bulaklak, sa likod ng katahimikan, at sa likod ng pagtulong, may tinatago ang lalaking minsan ay tumulong sa kanyang bumangon. At ang tanong, handa ba siyang marinig ang totoo? Simula nang mangyari ang eksena sa foundation event, naramdaman ni Celia ang unti-unting pagbabago sa ihip ng hangin sa ospital. Hindi ito direktang pagbabanta, ngunit ramdam niya sa mga tingin at bulungan ng mga kasamahan ang malamig na pagtanggap. Sa bawat pagpasok niya sa lounge, tila humihinto ang pag-uusap ng ilan. Sa bawat pagpirma niya sa nurse's logbook, tila may mga matang nagmamasid sa likod niya.
Isang linggo matapos ang pagtitipon, ipinatupad ng management ang isang reorganisasyon sa duty schedule ng mga nurse. Isa-isa silang inilipat ng departamento. Nagulat si Celia nang malaman niyang siya ay ililipat mula sa regular na morning shift papunta sa night shift. Hindi ito usapan, walang abiso at lalong walang paliwanag. "Ma'am, may problema po ba?" tanong niya sa head nurse. "Standard rotation lang iyan, De La Cruz." Malamig na sagot nito. "Wala tayong tinatangi dito." Alam niyang hindi totoo. Sa buong taon niya sa ospital, ni minsan ay hindi siya nailipat sa shift nang walang maayos na paliwanag. Ngunit sa halip na makipagtalo, pinili niyang tumahimik. Alam niyang hindi niya kailangang makipagsabayan sa ingay para lang mapatunayan ang sarili. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya na may mga taong pilit siyang ibinababa. At hindi nagtagal, dumating ang pinakamasakit na dago. Isang hapon, habang inaayos niya ang medication record ni Doña Regina, biglang pumasok si Andrea sa silid. Kasama nito ang dalawang kasamang babae na halatang pawang alta sosyedad. Nakataas ang kilay, hawak ang cellphone na tila handang mag-video ng tanumang eksena. "Celia de la Cruz," panimula ni Andrea, "pwede ba wag mong gamitin ang mama ko para sa personal mong interest?" Nabigla si Celia. "Pasensya na po, pero ano pong ibig niyong sabihin?" "Hindi mo na kami maloloko," singit ng isa sa mga kaibigan ni Andrea. "Ginagamit mo ang pagiging nurse mo para makalapit kay Tito Emilio. Don't tell us hindi mo alam ang chismis. Ang daming nakakita sa inyo sa event. Sobrang close." Hindi na makapagsalita si Celia. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil nabigla siya sa lalim ng galit sa mga mata ni Andrea. Hindi ito basta insecure lang. May ibang puwersang nagtutulak sa dalaga. "Kung iniisip mong magiging bahagi ka ng pamilya namin, kalimutan mo na yan," madiin na dagdag ni Andrea. "Pagkatapos ng linggong ito, I'll make sure tanggal ka na rito. At kahit saan ka pa magpunta, hindi ka na makakakuha ng trabaho bilang nurse." "Hindi ko po intensyong makasira ng pamilya," sagot ni Celia. Nanginginig ang boses. "Inagawa ko lang ang tungkulin ko." "Tungkulin?" Hindi bahagi ng tungkulin ng nurse ang makisawsaw sa personal na buhay ng pasyente. Mariing sagot ni Andrea bago ito lumabas ng silid. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng malamig na katahimikan. Sa araw ding iyon, dumating ang memo mula sa HR. Isang investigasyon ang binubuksan laban sa kanya, base sa umano'y hindi propesyonal na relasyon niya sa pamilya ng pasyente, lalo na sa asawa ng pasyente mismo. Sinuspinde siya mula sa kanyang duty habang ongoing ang investigasyon. Muling gumuho ang mundo ni Celia. Sa kabila ng lahat ng pagpupursigi, sa kabila ng lahat ng dedikasyon at sakripisyo, muli siyang tinapakan. Parang bangungot ang lahat. Mga paninirang walang basehan, mga chismis na pinalalakas ng inggit at kapangyarihan. Hindi niya masabi kay Emilio. Hindi niya alam kung ito ay bahagi ng plano o alam ba nito ang nangyayari. Kaya pinili niyang tumahimik muna. Muling bumalik sa maliit na bahay nila ni Miko at harapin ang kanyang sarili sa salamin. "Nay," tanong ni Miko habang pinapahid ang laway sa pisngi, "hindi na po kayo pupunta sa ospital?" "Pansamantala lang anak," sagot niya, pilit ang ngiti. "Pero babalik si nanay. Hindi tayo sumusuko, di ba?" Sa mga araw ng kanyang suspensyon, napagdesisyonan niyang ilibing sa katahimikan ang sakit. Sa halip, tumutok siya sa pag-aalaga kay Miko. Araw-araw silang nagbabasa ng mga pangbatang aklat, nag-eehersisyo gamit ang improvised na therapy, at kapag gabi, nananalangin. Isang araw, tumawag sa kanya si Mang Remigio. "Celia, may mga taong nagsisimula ng magtanong-tanong. Hindi lang ikaw ang pinagbantaan ni Andrea. May iba tang staff na pinapalsik dati pa." Ipinapatupad niya ang kapritso ng pamilya. "Bakit hindi sila nagsalita?" tanong ni Celia. "Kasi takot, mayayaman sila, may koneksyon. Pero ikaw lang ang hindi umatras." Lumakas ang loob ni Celia. Dito niya naisip. Hindi siya lumalaban para lamang sa pangalan niya. Lumalaban siya para sa lahat ng tahimik na inapi. Para sa lahat ng empleyadong ginamit, tinapakan, at ginawang disposable sa ngalan ng kayamanan. Bago matapos ang linggo, nakatanggap siya ng liham mula sa abogado ni Emilio. Ipinapahayag doon ang kagustuhan ng San Diego Medical Foundation na ipagpatuloy ang scholarship niya sa kabila ng kasalukuyang issue at imbitasyon para sa isang formal na pagpupulong
upang pakinggan ang kanyang panig. Dito siya muling tumayo. Hindi na bilang isang tahimik na nurse na nagpapakumbaba, kundi bilang isang ina, isang babae, at isang tao na may dangal na kailanman ay hindi kayang lamangan ng kasinungalingan. Sa wakas, may dumarating na liwanag. Bulong niya sa sarili, hindi dahil may kumampi sa akin, kundi dahil may katotohanan na kailangang lumitaw. Sa gabing iyon, habang yakap si Miko sa higaan, mas mahigpit ang kapit niya sa pangarap. Hindi ito tapos na laban. Ito'y simula pa lang. Isang gabi ng tag-ulan, muling bumalik si Celia sa ospital. Hindi bilang nurse sa duty, kundi bilang bisita, tahimik at walang kasamang pangalan o titulo. Nakatanggap siya ng tawag mula sa dating katrabaho sa ospital. Si Doña Regina, ang matagal ng comatose na asawa ni Emilio, ay biglang bumalik sa manay. Hindi makapaniwala si Celia sa balitang iyon. Halos 3 taon na ang lumipas simula nang ipasok ang matanda sa ospital sa kanyang malalang kondisyon at sa tagal ng kanyang pag-aalaga. Ni minsan ay hindi gumalaw ang katawan o bumulong man lang ng kahit anong salita. Ngunit ayon sa balita, nagmulat raw ito ng mata at nakakakilala na muli. Malamig ang aircon ng silid ni Doña Regina, ngunit mas malamig ang pagtanggap sa pagbabalik ni Celia. Pagbukas pa lang ng pinto, sumalubong agad sa kanya ang malamig na titig ng matandang babae na ngayoy nakaupo na sa kama. May oxygen sa ilong at IV sa braso. Wala ang dati nitong katahimikan. Ang nakikita ni Celia ngayon ay isang babaeng mulat, galit at muling may hawak na kapangyarihan. Umalis ka, madiing tinig ni Regina. Hindi mo na ako pag-aari. Hindi mo na ako pwedeng hawakan. Ma'am, ako po si Celia. Mahinang sagot ni Celia. Pilit itinatago ang pagkabigla. Ako po ang nag-alaga sa inyo? Alam ko kung sino ka. Singhal ng matanda. Ikaw ang nurse na nagsamantala sa kalagayan ko, na ginamit ang kahinaan ko para makalapit sa asawa ko, isang mahirap na babaeng uhaw sa yaman. Nanginginig si Celia sa galit at pagkagulat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagtanggol, tumayo lang siya sa tapat ng kama. Hindi ko po kayo sinaktan, mariin niyang sagot. Ginawa ko ang tungkulin ko. Walang patunay na inalagaan ang comatose na asawa para umangat ang buhay. Kasama sa artikulo ang mga larawang kuha sa Foundation Night, yung hawak ni Emilio ang braso ni Celia, at ang eksena kung saan tila malapit silang nag-uusap. Idinugtong pa sa balita ang isang hindi kumpirmadong impormasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, pinaniniwala ang may namabagitan sa kilalang businessman at sa mahirap na nurse. Nag-viral ang artikulo. Mabilis ang panghuhusga ng publiko. Sa social media, naglabasan ang masasakit na komento. Typical, gagamitin ang mayaman para mga luwag sa buhay. Ayan na naman ang mga painosenteng babae, tapos may tinatago pala. Kaya pala nagtagal yung matanda sa koma. Baka sinasadya para may excuse yung lalaki at nurse. Hindi alam ni Celia kung anong mas masakit, ang mga paratang ng isang babaeng inalagaan niyang buong pusong araw-araw o ang pagbagsak ng kanyang pangalan sa mata ng mga tao kahit wala siyang ginawang masama. Isang gabi, habang hawak ang isang lumang album ni Miko, umiyak siya sa harap ng altar. Walang ingay, walang hiyaw, tahimik lang na pagbagsak ng mga luha sa punit-punit na pahina ng mga larawang nagpapakita ng bawat sakripisyo niya bilang ina. Doon siya naabutan ni Emilio. Pumasok ito sa bahay niya, basang-basa mula sa ulan. Walang dala kundi isang envelope at matinding kalungkutan sa mga mata. Hindi kita pinigilan dahil alam kong mas pipiliin mong manahimik kaysa lumaban. Bulong nito. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Mahinang sagot ni Celia. Ang kailangan ko ay respeto at katarungan. Ito, inabot ni Emilio ang envelope. Ito ang diary ni Regina. Yung huli mong binasa. Hindi lang iyon ang laman. Binuksan ni Celia ang envelope. Naroon ang ilang pahinang may sulat kamay, punit na bahagi ng orihinal na journal ni Doña Regina. Sa loob ng mga pahina, detalyado ang ilang mga pangyayari kung paano niya pinagbabawalan si Emilio sa mga babaeng staff, kung paano niya sinadya ang mga reklamo upang mawala ang tiwala ng mga tao kay Emilio. At higit sa lahat, isang pahina na nakasulat, kung sakaling magising ako,
Sana'y wala na siya. Pero kung naroroon pa siya at siya ang inaalagaan ng lalaking mahal ko, hindi ko alam kung kaya kong tanggapin. Kaya ko ba? Napatitig si Celia kay Emilio. Alam mo bang meron ito? Hindi ko alam hanggang hindi ko binuksan ang drawer ng asawa ko at alam kong hindi ko ito dapat itago. Masyado nang huli, sagot ni Celia. Nasira na ang pangalan ko, nawala na ako ng tiwala sa ospital. Kinisa na ako ng publiko. Pero hindi pa tapos ang laban, sagot ni Emilio. Hayaan mong ako ang magsalita. Hayaan mong ilabas ko ang totoo. Hindi sumagot si Celia. Pinikit niya ang mga mata at pilit nilunok ang pait sa lalamunan. Hindi iyon ang inaasahan niyang huling gabi sa ospital. Akala niya makakabalik siya ng tahimik. Makikita niyang maayos si Doña Regina at makakapagpatuloy siya sa serbisyo. Ngunit nauwi sa isang bangungot ang lahat. Mga paratang, paninirang puri, at pagkasira ng pangarap. Pero kung may isang bagay na hindi nila kailanman masisira, iyon ay ang paninindigan ni Celia. Hindi siya lalaban gamit ang paninira. Lalaban siya gamit ang katotohanan. Kahit pa sa gitna ng pagkawasak, alam niyan sa dulo may liwanag na muling sisilip. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak niyang si Miko, na hindi kailanman bumitaw sa kamay niyang nagtataguyod ng lahat. Isang linggo makalipas ang mga kasinungalingang pinakawalan ni Doña Regina, sumiklab ang balita ng kanyang pagpanaw. Sa edad na 50, binawian siya ng buhay sa gitna ng tahimik na gabi sa ICU, sanhi ng komplikasyon sa kanyang puso. Sa panlabas, tila ito ay isang simpleng kaso ng pagkamatay matapos ang comatose recovery. Pero para kay Celia, ito ay ang tuluyang pagpanaw ng isang babaeng minsang biktima, minsan ring pasakit. Isang liham ang ipinadala kay Celia mula sa San Diego family lawyer. Iniimbitahan siya sa memorial service na gaganapin sa Grand San Diego Funeral Hall. Hindi siya makapaniwala. Sa kabila ng lahat ng akusasyon, sa kabila ng paninira sa kanyang pangalan, bakit siya iniimbitahan? Bakit ako? Tanong niya sa telepono kay Emilio. Regina wanted you to be there, mahinang tugon ng lalaki. May iniwang huling habilin at alam kong karapat dapat kang makarinig ng wakas. Tahimik si Celia. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang sa araw ng memorial, hindi lang luha ang aagos, pati galit, pait, at lahat ng damdaming itinago niya ng matagal. Dumating ang araw ng libing. Suot ni Celia ang itim na bestidang ginamit niya noon sa foundation night. Ang parehong gabing pinahiya siya ni Andrea. Sa loob ng funeral hall, napuno ang lugar ng mga kilalang personalidad, politiko, negosyante at tagahanga ng pamilya San Diego. Nasa gitna ng bulwagan ang marangyang kabaong ni Doña Regina. Puting rosas ang nakapalibot. May golden frame na nakaukit ang pangalan nito. Pagpasok pa lang ni Celia sa silid, agad siyang nilapitan ni Andrea. Hindi ka karapat-dapat dito, mariing bulong nito. Kung may respeto ka sa sarili mo, lalabas ka sa lugar na ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na tumalikod si Celia. Hindi na siya ang tahimik na nurse na natatakot sa tingin ng mayayaman. Hindi ako nandito para sa iyo. Hindi rin ako nandito para sa ama mo. Nandito ako dahil gusto kong matapos ang lahat sa paraang marangal. Sagot niya, mariin ang tinig. Bago pa makapagsalita si Andrea, tumunog ang musika. Senyales na magsisimula na ang huling misa. Isang pari ang humarap, nagbigay ng mensahe ukol sa pag-ibig, pagkakamali at pag-asa sa kapatawaran. Ngunit habang umiikot ang kamera ng media, habang nagtatalumpati ang mga kaibigan ng yumaong Donya, unti-unting sumisikip ang dibdib ni Celia. Isang oras ang lumipas at inanyayahan ng pari ang sinumang nais magbigay ng huling mensahe sa yumaong si Regina. Tumingin si Celia kay Emilio, walang imik, pero tila inaanyayahan siyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna, huminga siya ng malalim. Tiningnan ang kabaong. Tiningnan ang larawan ng babaeng minsang naging sentro ng kanyang pagdurusa. At sa gitna ng katahimikan, sa harap ng lahat, marahan niyang tinaas ang kanyang kamay at plak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa malamig na pisngi ng bangkay ni Doña Regina. Nagliyab ang bulwagan sa pagkagulat. Umalingaw-naw ang mga sigaw ng mga panauhin. Ang mga kamera ay biglang nag-focus sa kanya. Si Andrea ay tila sasabog sa galit.
habang si Emilio naman ay nanatiling tahimik, nakatitig sa kanya ng buo ang loob. Ito ang para sa lahat ng pasyenteng minanipula mo, mariing pahayag ni Celia. Para sa lahat ng nurse na siniraan mo, para sa bawat inosenteng binantaan mo, at para sa sarili ko, na tinapafang mo gamit ang impluensya mo. Magtatayo na sana ang seguridad para paalisin siya, ngunit agad siyang nagsalita ulit habang inaangat ang isang maliit na journal, ang orihinal na diary ni Regina. Ngunit ito rin ang para sa iyo, dagdag niya, mas mahina ang tinig, para sa bahagi mo na humingi ng tawad kahit huli na. Ipinabasa niya ang isang pahina ng diary sa mikropono. Kung sakaling mamatay ako, ipaalam mo sa babaeng iyon na minahal ko rin ang asawa ko. Pero hindi ko napigilan ang sarili kong saktan ang lahat ng mahal niya. Sana sabihin mong pinapatawad ko siya at gusto kong siya ang magsindi ng huling kandila para sa akin. Tahimik ang lahat. Ang dating galit na tanong sa mga mata ng mga tao ay napalitan ng pagtataka. Ang mga kamag-anak ni Regina ay walang imik. Si Andrea ay halos atakihin sa puso. Namutla, nanigas at tuluyang lumabas ng bulwagan. Dahan-dahan, lumapit si Celia sa gilid ng kabaong. Kinuha niya ang nakahandang kandila, sinindihan ito at inilagay sa paanan ni Doña Regina. Hindi ko pinili ang maging bahagi ng buhay ninyo, pero pinili kong tapusin ito ng may dignidad, bulong niya, kasabay ng pagtulo ng luha. Paglabas niya ng funeral hall, sinalubong siya ni Emilio. Celia, mahinang tawag ng lalaki. Huminto siya, ngunit hindi lumingon. Salamat sa ginawa mo, dagdag nito. Sa lahat ng ginawa mo. Wala kang kailangang ipagpasalamat, Don Emilio, tugon niya. Ang katotohanan lang ang gusto kong lumabas. At lumabas na ito. At sa sandaling iyon, alam niyang bumalik na ang dangal na matagal niyang pinaglaban. Hindi siya pinatahimik ng yaman, hindi siya pinabagsak ng kapangyarihan. Tumintog siya, sumampal hindi ng bangkay, kundi ng kasinungalingang binuhay ng isang sistemang pinapaboran ang mayaman at makapangyarihan. Habang naglalakad siya pauwi, gaman niya sa dibdib ang kakaibang kapayapaan. Hindi dahil nakuha niya ang hustisya, kundi dahil pinili niyang hindi manahimik sa gitna ng kawalan. At sa mga susunod pang hakbang, alam niyang papasok siya sa panibagong yugto kung saan hindi na siya biktima, kundi isang babaeng pinanday ng apoy ng katotohanan. Lumipas ang ilang araw matapos ang kontrobersyal na sampal ni Celia sa yumaong Doña Regina. Bagamat may mga nagsabing kabastusan ang ginawa niya, mas marami ang napukaw ang isipan sa kanyang mga salitang binitiwan. Ang buong publiko, maging ang media, ay biglang nag-iba ng tono. Mula sa pagkutya ay naging pagdududa sa istorya ng mga San Diego. Biglang lumabas sa mga news sites ang mga pamagat na may malalim na dahilan. Dating nurse, nagsalita hinggil sa yumaong Doña Regina. Aklat ng katotohanan, diary ni Regina, inilahad ng dating nurse. Hindi na ito maikakaila. Sa isang iglap, bumaling ang mata ng publiko kay Emilio San Diego at sa mga misteryong bumabalot sa loob ng kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Emilio sa media. Ngunit lihim siyang nakikipag-ugnayan kay Celia. Isang gabi, nagkita sila sa isang maliit na restaurant sa Quezon City. Simpleng lugar, malayom sa mga mata ng mga usisero. May kailangan kang malaman. Panimula ni Emilio, habang iniaabot kay Celia ang isang lumang envelope na may tatak ng San Diego Legal Group. Ito ang mga dokumentong hindi ko kailanmang pinirmahan at mga liham na hindi ko kailanmang ipinadala. Isa-isa niyang binuklat ang mga papel. May petisyon para sa legal separation. May liham kay Regina na nagsasaad ng matagal ng planong pag-alis ni Emilio sa kanilang relasyon. At higit sa lahat, may ilang sulat kamay mula kay Regina na hindi kailanmang naipadala sa ospital. Nasa isa sa mga liham ang linyang, kung hindi ako ang pwedeng mahalin ni Emilio, wala nang pwedeng magmahal sa kanya. Napasinghap si Celia. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang sugat sa inyo, bulong niya. Pinilit ko ring hindi makita Celia, sagot ni Emilio. Akala ko kaya kong manatili para sa anak namin, para sa reputasyon, pero sa totoo lang, araw-araw akong nabubulok sa loob. Sa mga sumunod na araw, lumantad ang ilang dating tauhan ng pamilya San Diego. Si Teresa, dating kasambahay, si Arnold, dating family driver,
at si Madam Aida, ang dating personal assistant ni Doña Regina. Isa-isa silang lumapit kay Celia, hindi upang sumikat, kundi upang itama ang pagkakamali ng katahimikan. Hindi mo na kami kailangan pang hikayatin, sabi ni Teresa habang inaalok ng tubig si Celia. Panahon na. Nakita naming lahat kung paano siya magmalupit, lalo na sa asawa niyang si Emilio. Wala siyang pisikal na pananakit, pero bawat salita niya ay parang latigo. Narinig ko minsan, dagdag ni Arnold. Minumura niya si Sir Emilio sa harap ng mga bisita. Pero tahimik lang si Sir. Sinasalo lahat. Mas lalong lumalim ang pagkaunawa ni Celia sa katahimikan ni Emilio. Hindi pala ito kawalan ng pakialam. Ito pala ay proteksyong pilit niyang ibinibigay sa sarili upang wag malugmok sa kaparehong bangungot. Isang gabi, habang kausap si Emilio sa isang pribadong silid ng foundation building, napagpasyahan ni Celia na itanong ang matagal na niyang kinikimkim. "Bakit hindi mo ako pinigilan noon pa?" tanong niya. "Noong pinaparatangan ako, noong sinuspinde ako, noong sinira ang pangalan ko?" Tumingin si Emilio sa kanya, mahina ang boses. "Dahil iniisip kong mas lalakas ka kung ikaw mismo ang tatayo. Pero halos madurog na ako noon." "I know," sagot niya. "At bawat gabing umiiyak si Miko, ramdam ko. Bawat pintuan ng ospital na isinara sa'yo, narinig ko. Pero alam kong kaya mong buksan ang mas malaking pinto." Hindi na napigilan ni Celia ang luhap. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa wakas may isang taong umamin ng kabiguan sa harap niya. Hindi para makaligtas, kundi para tanggapin ang pagkukulang. Kasunod ng mga pag-amin at testimonya ng mga dating tauhan, isinapubliko ng legal team ng San Diego ang opisyal na pahayag. Ang pamilya San Diego ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng pagkukulang sa mga nakaraang taon. Ang pamilyang ito ay hindi perpekto at gaya ng lahat, may sugat rin kaming dinadala. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng diary ng yumaong Doña Regina at mga karagdagang ebidensya, layo naming itama ang mga maling pananaw at higit sa lahat, linisin ang pangalan ng mga taong nasangkot. Kasabay ng pahayag ay isang press conference kung saan tahasang humingi ng tawad si Emilio sa publiko. Si Celia de la Cruz ay hindi kailanman naging problema sa aming pamilya. Sa katunayan, siya ang naging tulay upang mailantad ang mga katotohanan na matagal naming ipinagkaila. Siya ang nagbigay ng kalinga, hindi lang kay Regina, kundi pati sa akin, sa anak ko, at sa mga taong minsan naming tinapakan. Nakatanggap si Celia ng imbitasyon mula sa isang kilalang nursing organization upang tumanggap ng pagkilala, parangal ng katatagan at paglingkod. Tumanggi siya noong una, ngunit hinikayat siya ni Emilio. "Ito ang sagot sa tanong mo noon," sabi ng lalaki. "Walang halagang katumbas ang paninindigan mo, pero hayaan mo ang parangal ay magsilbing patunay na nakita ng mundo ang totoo." Doon lamang siya muling ngumiti, hindi ng tagumpay, kundi ng paghilom. Habang lumalakad siya sa entablado, suot ang simpleng blouse at slacks, kasama si Miko na ngayoy natutong maglakad ng bahagya. Sumalubong ang palakpakan ng daan-daang mga nurse, doktor at pasyente. Ang dating tahimik na nurse ngayoy tumindig sa gitna ng spotlight, hindi para sumikat, kundi upang muling itayo ang dignidad ng propesyon at ng sarili niyang pagkatao. "Hindi po ako perpekto," panimula niya sa talumpati. "Ako'y ina, anak, manggagamot at minsan ding naging biktima. Pero sa bawat luha, natutunan ko na ang totoo ay hindi kailanman tinatalo, kahit sa gitna ng bangungot." Sa gabing iyon, wala mang fireworks o engrandeng selebrasyon, ngunit sa puso ni Celia, iyon ang pinakamarilag na gabi, sapagkat sa wakas, ang katotohanan matagal niyang ipinaglaban ay niyakap na rin ng mundo. Sa pagbubukas ng panibagong yugto ng buhay ni Celia, hindi na siya ang dating nurse na naglalakad ng paimbabaw sa mga koridor ng ospital. Sa halip, isa na siyang estudyanteng may scholarship sa isang kilalang universidad sa Germany. Nag-aaral ng Advanced Palliative Care. Isa itong pangarap na matagal niyang tinangka, ngunit tila talaging napuputol dahil sa hirap ng buhay. Ngunit ngayon, unti-unti niyang natatamo ang bunga ng lahat ng pagsubok. Dahil sa scholarship na inalay ng isang international nursing foundation,
Naipadala si Celia at si Miko sa Germany para sa therapy na hindi nila kaya sa Pilipinas. Bagamat malayo sa pamilya, ramdam niya ang panibagong pag-asa sa bawat araw na lumilipas. Nanay, ingnan mo! Sigaw ni Miko habang tumatakbo patungo sa isang maliit na parke. Unti-unting naglalakad ng malaya gamit ang kanyang walker. Nakangiti si Celia habang pinagmamasdan ang anak. Ang galing mo anak, iyan ang nanay ko, matapang at masipag. Hindi madali ang paglayo ni Celia sa kanilang tahanan. Ngunit ang pangarap niya ay hindi para sa sarili lamang. Para ito sa kinabukasan ni Miko, isang kinabukasang malaya at puno ng posibilidad. Sa unibersidad, nakatagpo siya ng mga kapwa Pilipino nurses na tulad niya ay naglalakbay para sa mas magandang buhay. Dito niya nahanap ang mga bagong kaibigan, mga taong may kanya-kanyang kwento ng pagsubok, ngunit nagkakaisa sa mithiin. Celia, you're amazing, sabi ni Lourdes, isa sa mga kasama niya sa klase. Hindi lahat kaya mag-aral sa abroad habang nag-aalaga ng anak na may espesyal na pangangailangan. Alam ko, Lourdes, sagot ni Celia. Pero kailangan kong gawin ito para kay Miko. Sa bawat lecture, sa bawat clinical practice, mas lalong nilalalim ni Celia ang kanyang kaalaman sa pag-aalaga, lalo na sa mga pasyenteng tulad ni Doña Regina, mga taong nangangailangan ng higit pa sa gamot, kundi tunay na malasakit. Ngunit kahit sa malayo, hindi nawawala ang komunikasyon nila ni Emilio. Sa kabila ng mga naging sakit, nakipagpalitan sila ng mga text messages at minsan ay tumatawag para kumustahin ang isa't isa. Hindi na ito tungkol sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng panibagong tulay. Kamusta si Miko? Tanong ni Emilio sa isang tawag. Mas lumalakas siya at unti-unti nang natututo ng mga bagong bagay. Lalo na dahil sa therapy, sagot ni Celia. Salamat sa suporta ninyo. Hindi ako ang nag-iisa. Ikaw ang tunay na bayani rito. Sagot ni Emilio, marahan ngunit puno ng respeto. Nakalipas ang isang taon, nagsimulang makilala si Celia sa larangan ng palliative care. Isa siyang batang propesyonal na may puso, hindi lang para sa mga pasyente, kundi lalo na para sa mga kapwa manggagamot na madalas nakakalimutan sa hirap ng trabaho. Hindi nagtagal, tinawag siya upang magsalita sa ilang international conferences at maging bahagi ng mga outreach programs. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas niyang isalaysay ang kwento ni Miko at ang mga pinagdaanang pagsubok sa Pilipinas. Hindi sapat na may gamot lang tayo. Kailangan din natin ng puso, pangunawa at determinasyon upang tulungan ang bawat pasyente at pamilya, wika niya sa harap ng mga delegates. Ngunit higit pa rito, si Celia ay patuloy na nanatiling ina. Sa bawat tawag niya kay Miko, sa bawat video chat, ay ramdam niya ang pag-usbong ng pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Isang relasyon na pinanday ng paghihirap, ngunit lalong tumibay dahil sa katatagan. Nanay, tawag ni Miko habang nagpapakita ng isang guhit sa kamera. Ito po yung bahay na gusto ko balang araw. Tiningnan ni Celia ang guhit. Simpleng ngunit puno ng mga halakhak, mga puno at mga naglalarong bata. Mahal na mahal kita anak, wika niya habang pinupunasan ang luha. Sa kabila ng malayang distansya, pinili niyang manatiling matatag, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan nila ni Miko. Alam bang marami pa silang dadaanan, ngunit sa bawat hakbang, patungo sila sa mas maliwanag na bukas. Hindi niya inasahan na ang simpleng tulong mula kay Emilio, isang taong minsang tahimik at malamig, ay magiging simula ng bagong pag-asa. Hindi niya inasahan na sa kabila ng lahat, may mga taong handang sumuporta, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na malasakit. Maraming salamat Emilio, bulong niya sa isang gabi habang pinagmamasdan ang larawan ng anak. Salamat sa tiwala. At habang pinapanood niya si Miko na naglalaro sa parke, alam niyang hindi ito ang wakas ng kanilang kwento. Bagkus, ito ay simula ng kanilang panibagong paglalakbay. Habang lumalalim ang panahon ng pag-aaral at pag-unlad ni Celia sa ibang bansa, hindi rin niya inaasahang unti-unting magbabago ang relasyon niya kay Emilio San Diego. Hindi na ito ang dati niyang malamig at tahimik na ama ng yumaong Doña Regina, kundi isang tao na may pinagsamahan nilang pagkakaintindihan, isang lalaking handang magbukas ng puso
kahit pa puno ng sugat. Sa mga sandali ng kanilang pag-uusap, napagtanto ni Celia na sa likod ng yaman at kapangyarihan, si Emilio ay isang tao ring may kahinaan at pangarap. Hindi niya inaasahan na sa bawat tawag niya, sa bawat mensahe ay lumalalim ang respeto at paghanga niya sa lalaking minsang inakala niyang kalaban. Isang gabi, habang magkausap sa video call, sinabi ni Emilio na plano niyang bumisita sa UK upang makita si Miko at si Celia ng personal. Hindi ito basta pagbisita. May dalang hangaring makipag-ayos at muling bumuo ng tiwala. Hindi makapaniwala si Celia nang marinig ang balita. Dadating kayo dito, bulong niya, habang inaayawan ang sarili ng kaba at saya. Opo anak, para makita kang malakas at matatag, at para makita si Miko na nagpapangiti. Sagot ni Emilio, may halong emosyon. Sa araw ng pagdating ni Emilio, sinalubong siya ni Celia at ni Miko sa airport. Hindi ito ang tipikal na malaki at ingranding pagtanggap. Simpleng yakap at ngiti ang naging simula ng kanilang muling pagkikita. Hindi naglaon. Nakilala ni Celia si Andrea, anak ni na Emilio at Regina, na sumama sa kanya sa UK upang mag-aral ng psychology. Si Andrea, na dati ay mapanlait at puno ng sama ng loob, ay ngayoy isa ng mapagpakumbaba at handang humingi ng tawad. Celia, panimula ni Andrea, habang nagkape sila sa isang maliit na kafe. Pasensya na sa mga nangyari noon. Hindi ko na kayang itago ang mga pagkakamali ko. Nanginig si Celia, ngunit tinanggap niya ang paumanhin. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin. Salamat Andrea, hindi madali ang maging anak ng mga mayayaman. Pero mas mahirap ang tumayo at harapin ang mga mali, sagot niya. Sa mga sumunod na buwan, lumalim ang samahan ng tatlong babae. Hindi na sila nagkalaban, kundi mga kaibigan na nagtutulungan para sa ikabubuti ng pamilya. Samantala, si Emilio naman ay nagbago na, hindi lang bilang milyonaryo, kundi bilang isang ama na muling nagbukas ng puso sa anak at sa dating asawa. Sa kanyang pagbabalik, personal niyang sinuportahan ang therapy ni Miko at naging aktibo sa mga programa ni Celia sa UK. Isang gabi, habang naglalakad sa tabi ng ilog, nagtagpo ang mga mata nila ni Celia. Tahimik nilang pinagmamasdan ang tubig na dumadaloy, na tila ba sumasalamin sa kanilang mga pinagdadaanan. Malalim, mapait, ngunit may pag-asa. Hindi ko inasahan na ganito ang magiging takbo ng buhay, wika ni Emilio. Salamat sa pagtanggap. Minsan kailangan lang natin ng pagkakataon. At salamat din sa pag-alam na hindi lahat ng tao ay kayang baguhin ang mundo, pero kayang baguhin ang buhay ng isa't isa, sagot ni Celia. Ipinikit nila ang mga mata at sa kanilang mga puso, isang bagong simula ang isinumpa. Isang simula na puno ng pag-asa, pag-ibig at pagpapatawad. Sa piling ni Miko na ngayon ay mas malakas at mas masigla, patuloy nilang hinaharap ang bukas na may tapang at puso. Nanay, Tito Emilio, sigaw ni Miko habang naglalaro. Tara, maglakad tayo. Sumabay ang kanilang mga tawa sa hangin, isang himig ng pag-asa na siyang nagpapalakas sa kanilang lahat. Paglipas ng ilang taon, pinili ni Celia na bumalik sa Pilipinas upang isakatuparan ang isa sa mga pangarap na matagal na niyang pinanghahawakan, ang magtatag ng libreng palliative care clinic para sa mga mahihirap na pasyente sa kanilang komunidad. Hindi na siya ang dating nurse na nangangarap lamang para sa sarili, kundi isang profesional na may puso, may karanasan, at higit sa lahat, may layuning maglingkod. Sa araw ng paglulunsad ng kanyang klinika, maraming tao ang dumalo mula sa mga kaibigan sa nursing profession, sa mga dating kasamahan sa ospital, pati na rin ang mga dating pasyente at kanilang pamilya. Sa gitna ng kaganapan, inanyayahan si Celia bilang pangunahing tagapagsalita upang ibahagi ang kanyang kwento, ang mga pagsubok at ang tagumpay na kanyang natamo. Sa buhay, panimula niya habang nakatingin sa madla. Hindi madali ang maging tao na lumalaban sa gitna ng unos. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa puso, sa katapatan at sa paninindigan na tulungan ang kapwa kahit pa sa pinakamadilim na araw. Nang matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ng mga palakpak at mga luha ng pagkilala.
nandoon din si Emilio na ngayon ay mas nakilala bilang partner sa mga proyektong pangkalusugan ni Celia. Kasama rin niya si Andrea na ngayon ay aktibong volunteer sa outreach programs ng klinika. Nakikita ko na talaga kung paano mo binago ang buhay ng mga tao dito, Celia, sabi ni Emilio habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ng dating nurse. Hindi lang ang pamilya namin, pati na ang buong komunidad, hindi mapigilan ni Celia ang luha. Hindi dahil sa pagpaparangal, kundi dahil sa dami ng mga taong sinilayan ng kanyang pagmamalasakit. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa suporta ninyo, sagot niya. Ang bawat tagumpay ay panibagong hamon, ngunit sabay-sabay nating haharapin. Sa kabila ng saya, hindi rin mawawala ang mga alaala ng nakaraan. Si Miko, na ngayon ay unti-unting nakakilos ng mas malaya, ay madalas na nagpapaalala sa kanya ng mga pinagdaanan nila. Sa kanyang pagtulong, nadarama ni Celia na naibalik niya ang kaligayahan na minsang nasira ng mga pangyayari. Isang araw, habang tinutulungan ni Celia ang isang batang pasyente, lumapit siya sa isang grupo ng mga dating staff ng ospital kung saan siya nagtrabaho noon. Ang mga ito ay mga taong minsang nagduda, nanghusga o humadlang sa kanya. Ngunit ngayon ay nanatiling tapat sa propesyon at tinupuri ang kanyang mga ginawa. Nakikita namin ang totoong ganda ng puso mo, sabi ni Teresa, ang dating kasambahay ng pamilya San Diego. Hindi ka basta nurse. Isa kang bayani sa mga mata namin. Maraming salamat, sagot ni Celia habang ngumiti. Ang lahat ng ito ay para sa mga taong tulad natin na naniniwala na may pag-asa. Sa gitna ng pagtanggap, nanood si Celia ng isang video montage na inihanda para sa kanya. Mga larawan ng mga pasyente, mga kwento ng tagumpay, at mga mensahe ng pasasalamat mula sa mga pamilyang natulungan niya. Sa huli, isang salitahang lumutang sa screen, dignidad. Hindi niya mapigilang mapaiyak ng malakas. Sa dulo ng event, hinarap niya ang mga bisita at sinabi, "Hindi ko sinampal ang bangkay ni Doña Regina noong araw. Sinampal ko ang kasinungalingan, ang katiwalian, at ang kawalang katarungan na sumira sa buhay ng maraming tao, kasama na ang akin. Ngayon, narito ako hindi bilang biktima, kundi bilang tagapaglaban para sa katotohanan at dangal ng bawat isa." Maraming tao ang nahikbi sa mga salitang iyon. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa katotohanang ito ay nagmumula sa puso ng isang babaeng nagtiis, naglaban at nagtagumpay. Pagkatapos ng programa, lumapit si Emilio sa kanya, kasama si Andrea at si Miko na ngayon ay nakangiti at naglalakad ng kusa. "Malaki ang ipinagmamalaki ko sa iyo, Celia," sabi ni Emilio. "Hindi ko lang nakamit ang tagumpay sa negosyo, kundi higit sa lahat, sa puso." Hindi na sumagot si Celia. Nagyakapan silang lahat at buo niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi base sa dugo lamang, kundi sa pagmamahal at pagtanggap. Sa araw na iyon, nagsimula ang panibagong kabanata para sa kanila. Ang isang ina, ang isang lalaking nagbago, ang anak na naging inspirasyon, at ang mga taong handang maglakbay ng sama-sama. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagkakaintindihan at pag-ibig na walang hanggan. Lumipas ang mga taon mula nang bumalik si Celia sa Pilipinas at itinatag ang libreng palliative care clinic na naging ilaw ng pag-asa para sa mga maralita. Hindi lamang siya isang simpleng nurse o ina. Ngayon, isa na siyang global consultant sa larangan ng pangangalaga sa mga pasyenteng malapit na sa dulo ng buhay, lalo na ang mga kapuspalad. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng lakas, pag-asa at pagbabago. Hindi na siya nag-iisa sa laban. Sa tabi niya ay si Emilio San Diego na matagal nang hindi lamang business partner, kundi tunay na kaibigan sa paglalakbay ng serbisyo. Bagamat hindi naging romantikong kwento ang kanilang dalawa, lumago ang isang matibay na pundasyon ng pagtitiwala at respeto. Isang samahan na naglalayong paglingkuran ang mga nangangailangan. Si Andrea naman, na dating mapanlait at puno ng galit, ay natutong gumaan ang loob at gamitin ang kanyang edukasyon sa psychology upang tumulong sa mga trauma patients sa outreach program ng klinika. Ang mga sugatang puso na dati niyang hindi maintindihan ay ngayon ay unti-unti niyang ginagabay patungo sa paggaling. Samantala, si Miko ay lumaki bilang isang bata na puno ng inspirasyon.
Bagamat may mga natitira pa ring kahinaan sa kanyang katawan, ang determinasyon at suporta ng kanyang ina at mga bagong kaibigan ay naging dahilan upang maging modelo siya ng pag-asa para sa mga batang may kapansanan sa kanilang komunidad. Madalas siyang magsalita sa mga pagtitipon, nagsasalaysay ng kanyang kwento upang bigyang lakas ang iba. Isang araw, sa isang outreach event na ginanap sa isang pampublikong plaza, naroon si Celia, Emilio, Andrea at Miko. Maraming tao ang dumalo, mga pasyente, mga volunteer, mga estudyante at mga ordinaryong tao na nais magbigay ng tulong. Sa gitna ng mga ito, naramdaman ni Celia ang pagmamahal na minsang hindi niya inasahan. Habang binubukas niya ang programa, humarap siya sa madla at sinabi, "Hindi naging madali ang landas na nilakad natin. Minsan, ang buhay ay parang gulong na paulit-ulit na umiikot. May taas, may baba. Ngunit sa bawat pagbagsak, may pagkakataon tayong bumangon ng mas matibay." Hindi niya nakalimutang banggitin ang mga pagsubok na pinagdaanan niya. Ang pagkasira ng pangalan, ang mga pagsubok ng pamilya, ang mga galit na bumulusok sa kanya. Ngunit higit sa lahat, itinanghal niya ang halaga ng pagkilala sa katotohanan at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. "Hindi ko pinili ang gulo, pinili ko lang ipaglaban ang totoo," dagdag niya na may luhang dumadaloy sa pisngi. Matapos ang programa, nilapitan siya ng isang batang babae na may hawak na simpleng laruan. "Nanay Celia," bati ng bata, "salamat po sa inyo, dahil sa inyo nagkaroon kami ng pag-asa." Ngumiti si Celia at niyakap ang bata. Sa isang saglit, naramdaman niya ang kabuuan ng kanyang pakikipagsapalaran. Ang lahat ng luha, hirap at tagumpay na nagtulak sa kanya upang maging ilaw sa madilim na mundo ng iba. Sa isang tahimik na sandali, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, pinagmamasdan niya ang larawan ng pamilya. Si Miko na nakangiti, si Andrea na nag-aaral, at si Emilio na abala sa isang proyekto. Hindi ito ang dulo, bulong niya. Ito ang simula ng isang mas magandang kwento. At sa liwanag ng araw, nanatili siyang matatag. Isang babae, isang ina, isang nurse na hindi kailanman sumuko. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa mga pagsubok, kundi tungkol sa pag-ibig na walang hanggan at katotohanang kailanman ay hindi malulunod.